So, what should be the effects of the Word of God in our lives when we listen to the preaching of the Word of God? Number one, there should be a realization. Dapat, ano po yung realization, mga kapatid? Every time you hear the Word of God, you must realize something. You understand something and you realize something. Ibig sabihin, mga kapatid, pag tayo ay nakikinig ng salita ng Diyos, dapat meron tayong naiintindihan. Amen. Dapat meron tayong naiintindihan. Ang iba, ang pagpunta simbahan, parang religiously na lang. Makasimba nga. Minsan nga, hindi na nagbibihis. Minsan nga, naka-rubber shoes na lang. Sapagkat ang sabi nila, hindi naman tumitingin ang Panginoon sa panglabas na anyo, kundi sa puso. Hindi mo ba alam na yung outward manifestation mo is the revelation of what is inside? Ay bakit pag nag-oopisina ka, nakagaya ka ng maayos? Bakit pag ang anak mo'y nag-aaral, naka-uniform pa? Bakit naman pugta simbahan, hindi tayo maayos? Ganun ba ang trato natin sa Panginoon? Na siyang nagligtas ng ating kaluluwa? Mga kapatid, kung hindi po natin nauunawaan, hindi natin nare-realize ang kahalagaan ng salita ng Diyos, there is something wrong in our heart. Kaya nga po, mga kapatid, dapat nating maunawaan na every time you come to church and you listen to the preaching of the Word of God, can you imagine, meron na tayong worship service, meron tayong Sunday school, meron tayo sa young people, may divided Sunday school, may Sunday night service, may Wednesday night service. Ano yung bagay na ating naiintindihan? Dapat natin maintindihan at sabihin natin, dapat pala ako ay nagtatides, dapat pala ako ay punta ng simbahan na hindi ako late, dapat pala ako ay maayos, dapat pala ay mahalaga yung church attendance, dapat pala ako ay kinakailangan matutong mag-soul winning, dapat pala na ako ay maglingkod sa Panginoon, dapat pala ang puso ko ay itama sa salita ng Diyos. Mga kapatid, dapat ma-realize po natin yan. Ay, paano ka makaka-realize? Habang nagpipreach, nag-uusap kayo. Text ka pa ng text. Tapos na-send mo pa sa pastor kasi nakita mo, pastor ang nagpipreach. Mga kapatid, ayun na nga. Hello? Kalahin mo yan? Kapipreach ko pa lang yan. Kaya lang yun, matapos ang service, uwian lang. Pagkita sabihin, lungkot naman ng preaching na yun, wala man lang joke. Mga kapatid, we come to church not for joke. It is not a joke listening to the Word of God. Amen? Dapat po may naiintindihan tayo. May nare-realize tayo, mga kapatid. Dapat napapag-isip-isipan natin. O napapag-isip-isip natin. Napapagtanto natin, mga kapatid. Ang salita ng Diyos na ating naririnig. Oh, tingnan nyo, bigyan kayo ng halimbawa. Romans 12:1. Ano sabi doon? I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, wholly acceptable unto God, which is what? Reasonable service. Anong realization mo dito sa salitang ito? Ang ibig sabihin dito, mga kapatid, mayroon palang service na hindi acceptable. Mayroon palang service na hindi acceptable.
Oh, ano yung mga service na hindi acceptable? Ay, yung service mo sa Panginoon na hindi acceptable. Paano ka ba maglingkod sa Panginoon? Kung may time. Acceptable ba yun sa Panginoon? O linggo. Alam mo ng linggo para sa Panginoon. Wala ka. Alam mo ng linggo. Late ka pa. Sa trabaho, wala kang record na late. Pero sa simbahan, wala ka rin record na on time. Hindi nyo ba alam, mga kapatid? Ito, kung magiging honest tayo. Meron tayo minsan mga suliranin sa buhay, pagpunta natin sa simbahan, narinig natin yung salita ng Diyos. Tapos, katugunan sa ating mga suliranin. Hindi kayang ibigay ng resita ng doktor yan, kahit sinong talubasan doktor. Ang ibig ko sabihin, it is addressed to the believers. Sa mga mananampalataya, mga kapatid. Tandaan po natin, anong pakinabang, mga kapatid, kung tayo nakikinig ng salita ng Panginoon at pagkatapos uuwi tayo na wala man lang tayo naintindihan. Ang favorite verse mo, I am the same yesterday, today, and forever. Walang naintindihan, mga kapatid. Ang pinakamaganda, mga kapatid, pag kung mayroon kang naintindihan sa mensahe, ang pinakamagandang reaction, you come to the altar and talk to God. Pasalamatan mo ang Panginoon. Salamat sa Diyos na mayroon tayong preacher. Salamat sa Diyos na mayroon tayong pastor. Preaches nothing but the Word of God. Amen. Pag tinamaan ka ng mensahe, hindi ang kalugihan. Pakinabang yan. Pag tinamaan ka ng mensahe, kapatid, hindi yan dapat panghihina. Dapat mas lalo kang sisigla. Hindi yan negative, yan ay positive. Hindi COVID positive, kundi magiging positive ka sa Panginoon. Amen? Hindi ang kalugihan. Dapat every time, ma-realize natin, mga kapatid, as we listen to the Word of God, make a point. Pag tinamaan ka, praise the Lord. Ibig sabihin, pag tinamaan ka, buhay ka. Pag hindi ka tinatamaan, tanungin mo sarili mo. Parang hindi na si pastor nagpipreach ng Word of God. Hindi na ako tinatabangan. Ay dapat... tayo napunta rito, naupo, handa tayong makinig with humble heart, stand to be corrected. Amen? There should be a realization. Amen?